Kamakailan lamang, viral na viral sa internet ang isang comedy monologue ni Huang Yihao, isang Taiwanese na xiangxiang performer. Sa maikling ilalim ng 2 minutong stand-up routine, diretso niyang tinutukan si Xi Jinping gamit ang matalim at nakakatuwang satire. Inilatag ang sunod-sunod na kabalintuanan at kabiguan mula nang maupo si Xi sa kapangyarihan. Ang performance na ito ay tumimo sa damdamin ng maraming Chinese communities sa loob at labas ng China. Marami ang nagsasabing ito ang pinaka-bold at pinakamalinaw na komentaryo tungkol kay Xi Jinping sa nakalipas na 20 taon na mas direkta pa kaysa sa mga metaphor-laden routines ni Guo Degang. Kaya't sabay-sabay nating tingnan ang segment na ito ng xiangxiang at maranasan ang walang patumanggang panunuya. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang updated na mga showbiz crimes. Huwag kalimutang i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na episodes. Si Huang Yihao ay isang kilalang Taiwanese xiangxiang crosstalk performer mula sa post-1980s generation. Siya ay kilala sa comedy-first approach, dalubhasa sa mabilisang monologues at madalas na hinahabi sa kanyang performance ang mga isyong panlipunan. Ang partikular na video na ito ay mabilis na kumalat sa YouTube at sa X platform na umabot ng mahigit 1 milyon na views at reposts. Sa bawat eksena, pasabog ang palakpakan ng audience at sa huli, sabay-sabay nilang isinigaw ang katagang Xi Jinping, Number 1 idiot. Ngayon, una nating panoorin ang buong performance at saka natin himayin ang mga pinakamahalagang punto. Mula sa paghihigpit sa kalayaan sa pagpapahayag, sa susunod na patakarang nauwi sa kabiguan, hanggang sa pilit na pagpasa ng National Security Law na winasak ang kalayaan ng Hong Kong. Ang mga kwentong ito ay hindi lang nakakatawa sa kalokohan, kundi naglalantad din ng matinding kahinaan sa puso ng rehimen. Sa kanyang performance, sinabi ni Huang Yihao na kung titingnan ang mundo ngayon, may isang Eastern superpower sa kanluran at tinawag niyang mali ang heograpiya nito. Ngunit hindi lang sa heograpiya nagkakagulo. Sa kanluran ay nakaupo ang isang Eastern superpower kung saan may mga matatalino at magigiting na general at ang totoong dragon ay umaakyat sa trono. Ang lalaking ito, ayon sa kanya, ay hindi man lang umaabot sa 1.78 meters ang taas. May buhok na pinapakinis pa atras, maliit ang mata, maikling leeg, malaking ilong at medyo mataba at malangis. Para daw siyang si Winnie the Pooh. Ipinagmamalaki niya ang kanyang tila di matatalong lakas. Kaya niyang magbitbit ng 200 jeans sa mahigit 10 milyang bundok nang hindi man lang nagpapalit ng balikat. Sinasabing siya ay napakatalino rin. Sa kabila ng elementary education lang, nakakuha siya ng doctorate sa batas dahil sa papel tungkol sa agrikultura. Pagkatapos masunggaban ang pinakamataas na kapangyarihan, lumabas ang lahat ng taktika. Pagpupurga sa mga political opponents, pagbago ng konstitusyon sa National People's Congress para ideklara ang sarili bilang emperor at naiwan ang mundo na may iisang supreme ruler. Lahat ng ito ay nagsimula sa pilit na pagpasa ng National Security Law noong Year of the Pig na lubhang binago ang Hong Kong. Dahil dito, milyong-milyong Hong Kongers ang lumabas sa lansangan laban sa anti-extradition law. Sa pagtatapos ng taon, sumiklab pa ang Wuhan pneumonia outbreak at ang mga pamilya ng biktima ay naghirap humanap ng katarungan. Ang SARS noong 2003 ay parabang bumalik at ang reputasyon ng bansa ay bumagsak. Hindi na kinaya ng tao ang sitwasyon kaya nagprotesta sila gamit ang mga blankong papel. Mula nang maupo si Xi, halos lahat ng patakaran mula sa pabahay at real estate market hanggang sa poverty alleviation at iba't ibang slogans at initiatives ay nauwi sa hindi natapos na proyekto. Ang Grand 100-Year Plan at Xi'an New Area ay kumonsumo ng trilyon at nauwi sa Ghost City.
Ang Belt and Road Initiative ay naglatag ng utang sa mga bansa at nagdulot ng pinsala sa tinaguriang partner countries, habang ang Wolf Warrior Diplomacy ay nagtulak sa mga bansa na lumayo isa-isa. Lahat ito ay ginagawa sa ngalan ng national rejuvenation na nagpaigting sa walang katapusang kabalintuanan sa kamay ng mga fanatical loyalists. Ang moral ng publiko ay nagyelo. Tanging stability maintenance ang walang tigil na pinapaigting. Lahat ng pananalita ay nakalagay sa ilalim ng paranoia at pagdududa. Isang sibilisasyon na libu-libong taon na ang tanda, ngayon ay halos hindi na makabuo ng pangungusap ng hindi gumagamit ng daglat o paglilihim. Lahat ng kapangyarihan ng Estado ay ginagamit para patahimikin ang mayayaman. Lahat para lang maalala bilang pinakamagagaling na emperor sa lahat ng panahon. Ang pamumuno sa bansa sa ilalim ni Xi Jinping ay parang pagbabaliktad ng napakalaking pancake. Nagpapalipat-lipat ng pedal sa bisikleta habang minamadali ang accelerator. Ang number 1 fool, Xi Jinping. Ang mabilisang monolog na ito ay tumatakbo sa napakabilis na ritmo. Malinaw ang bawat salita, may kontroladong taas-baba sa tono at may exaggerated na facial expressions at body movements na pinapalakas ang epekto ng comedy. Gamit ang tradisyonal na siyang-siyang format, maingat na isinunod ni Huang Yihaw ang 13 taon ng nagwawasak na achievements mula nang maupo si Xi Jinping. Mula sa itsura hanggang sa kabiguan ng mga patakaran, diretso sa pinakakwelyo ng problema. Agad na kumalat sa internet ang video at nagbigay sa mga manonood ng bihirang pakiramdam ng catharsis. Hindi ito simpleng panunuyan lamang. Ginamit ang sining para ilantad ang realidad na napapatawa ang tao kahit na may luha sa mata. Ayon sa komentaryo ni Lee Muyong, puno ang routine ng detalyadong pangyayari. Halimbawa, binanggit sa performance ang paggamit ng buong kapangyarihan ng Estado para patahimikin ang tao. Hindi ito exaggeration. Sa ilalim ni Xi Jinping, ang censorship sa pananalita ay umabot sa suktulan. Kahit simpleng drawing game, pangalan ng laro o biro lang ay maaaring ikulong ang isang tao o permanenteng iban ang kanilang account. At hindi ito biro kundi ito ang aktwal na nangyayari. Isang halimbawa ay si Jiang Dongming, isang babae mula sa 1990s na may pen name na Juton, ipinanganak noong 1997 sa Anhui. Mahilig siya sa pagguhit mula pagkabata at nakapunta pa sa Japan para gumawa ng sining. Nakagawa siya ng higit 300 comic illustrations sa Pighead Human Body series, gamit ang hayop bilang simbolo upang satirahin ang social phenomena, abuso sa kapangyarihan at mga kasalukuyang pangyayari. Wala sa kanyang mga gawa ang direktang tumutukoy sa sinuman o naghihikayat ng karahasan, ngunit minahal ito ng maraming online. Ngunit noong 2019, pagbalik niya sa China mula sa Japan para bisitahin ang pamilya, agad siyang inaresto sa airport sa kasong picking quarrels and provoking troubles. Ayon sa otoridad, nililihis ng kanyang drawings ang kasaysayan at nilalason ang imahe ng mga Tsino, sabay sabit ang iba't ibang political labels. Nakatanggap siya ng 1 taong pagkakakulong at pinalaya noong Mayo 2020. Ngunit 6 na buwan lamang pagkatapos nito, noong Nobyembre 2020, muli siyang inaresto dahil sa paggamit ng drawings para magkomento sa Jingyi case, ang pagpatay sa isang Chinese student sa Japan ng ex-boyfriend ng kanyang roommate. Muli siyang nakulong ng 1 pang taon, 2 taon kabuuan dahil lang sa pagguhit ng mga tao na may ulo ng baboy. Bakit naging krimen ang pagguhit ng baboy? Dahil sa sobrang hypersensitive ng mga otoridad, otomatikong iniugnay ang imahe sa pinakamataas na leader at marami pang katulad na kaso. Mula nang pinalawak ang kasong picking quarrels at provoking troubles online noong 2013, ito ang naging catch-all offense. Kahit simpleng reklamo, pagbabahagi ng meme o biro sa group chat ay pwedeng magdulot ng pagkakaaresto. Halimbawa,
Isang netizen mula sa Shandong na si Wang Jiangfeng ang nakulong ng 22 buwan dahil lang sa pagsabing si Xiao Baozi. Marami rin ang na-detain o na-charge sa kriminal dahil sa pag-post ng images ni Winnie the Pooh. Si citizen journalist Jiang Jian ay nakulong ng 4 na taon dahil sa pag-uulat sa pandemya. Kahit ang mga aktivista tulad ni Xu Zhiyong at Ding Jiaxi na nananawagan lang ng mapayapang reforma ay nakatanggap ng mabibigat na sintensya. Pati ang mundo ng gaming ay hindi rin nakaligtas. Noong Setyembre 2024, isang Genshin Impact player na nagpangalan sa isang monster na Ren Yiping na itinuturing na homophone o implied reference kay Xi Jinping ay nakulong at naban ang account ng 11 taon. Noong 2021, napilitan ang Chinese version ng Japanese game Ensemble Stars na palitan ang karakter na Kui dahil ang karakter na T ay itinuturing na tabu. Ang dami ng sensitive words ay nakakabaliw. Noong 2020 lang, nagdagdag ang platform Xiaohongshu ng 564 Xi-related sensitive terms kasama ang mga pariralang tulad ng Xi Jidong, Qin Jin Tongdi, isang hangal na ruler na nagdeklara ng sarili bilang emperor, reverse gear at lifelong rule. Ayon sa leaked list ng video censorship keywords, umabot na sa 35,467 ang Xi-related sensitive terms mula sa Xi Baozi, Emperor Xi, Chief Accelerator hanggang sa white-feathered birds, homophones, typos at spoonerisms, lahat ipinagbawal. Ito ay hindi kilos ng isang kumpiyansang bansa kundi muling pagbuhay ng prison of words. Kung ang ganitong ingenuity ay ginamit sa science and technology, matagal na sanang nanguna ang China sa Silicon Valley. Sa halip, lahat ay nakatuon sa pagpapatahimik sa tao. Ang kaso ni Jiang Dongming ay hindi isolated. Isa itong microcosm ng kontrol sa pananalita sa ilalim ni Xi Jinping. Isang gobyernong natatakot sa satire, labis ang insecurity at gumagamit ng malabong paratang para burahin ang lahat ng dissenting voices. Pangalawa, binanggit din sa Xiangxiang routine ang countless slogans and policies na nauwi sa complete wreckage. Talaga namang tumama ito sa punto. Sa ilalim ni Xi Jinping, napakaraming grandiose project ang inilunsad, sinunog ang 10 trilyong unit ngunit karamihan ay nauwi sa showpieces na tuluyang iniwan. Ayon sa netizens, may top 10 unfinished mega projects at ang top 3 ay kilala sa pagiging jokes. Mga bundok ng ginto at pilak na naging katawa-tawa. Una, ang Great Ship Leap Forward na tinatayang nagkakahalaga ng 10 trillion yuan. Noong 2013, itinatag ang malaking pondo. 130 billion yuan sa Phase 1 at 200 billion yuan sa Phase 2 na may planong ibuhos ang 9.5 trillion pagdating ng 2025 na inihambing sa paggawa ng atomic bomb. Ang resulta, sunod-sunod na naubos ang pondo sa mga proyekto tulad ng Wuhan Hoxin at Chengdu Goxin at wala sa kanila ang nakalikha ng kahit isang viable chip. Pagdating ng 2020, sumulpot ang 58,000 semiconductor companies, karamihan ay shell companies lamang para sumipsip ng subsidies. Sa panahon ng anti-corruption campaign, parehong nadawit si Ding Wenwu, chief ng Big Fund at Xiao Yaqing, industry minister na naglantad ng malawakang katiwalian at ginawa ang pangarap sa chips na napakamahal na pabirong proyekto. Pangalawa, ang Belt and Road Initiative na ipinagmamalaki ni Xi Jinping bilang community with shared future for mankind na may $843 billion na investment sa 165 na bansa. Sa realidad, hindi nakabayad ng utang ang Sri Lanka at napilitan pang ilis ang Hambantota Port sa China sa loob ng 99 years. Ang Pakistan, Laos at siyang pangbansa ay may tinatayang $385 billion na nakatagong utang na halos pinaluhod ang kanilang ekonomiya. Ayon sa report ng Global Development Research Institute,
35% ng proyekto ay naantala dahil sa katiwalian, labor disputes at environmental damage. Noong 2020, bumaba ang investment ng 54% at unti-unti nang nakilala ang proyekto bilang paraan ng pag-export ng korupsyon at debt traps. Pangatlo, ang Xiamen-New area na inihayag bigla noong 2017 bilang Millennium Master Plan at pambansang proyekto na nilikha para i-absorb ang non-capital functions ng Beijing. Pagkatapos ibuhos ang 460 billion yuan sa highways at high-speed rail, 4 lamang na central-owned enterprises at 4 na universidad ang naglipat at marami pa rin ang remote na nagko-commute. Nagreklamo ang mga residente tungkol sa bakanteng kalye, kakulangan ng high-rises at patay na negosyo. Puna ng mga eksperto, ang lugar ay nasa flood zone at ang Bayandian Lake ay malubhang polluted na hindi talaga akma sa development. Tinukoy ng netizens bilang Millennium Plan matatapos pagkalipas ng 1,000 taon. Isa pang hindi natapos na proyekto ay ang Asian Infrastructure Investment Bank Made in China 2025, 1,000 Talents Plan, Targeted Poverty Alleviation, Supply Side Reform, Carbon Reduction Drives, 21 Free Trade Zones at Beijing Equity Exchange. Pinapakita ng mga ito ang fatal flaws, kakulangan sa market understanding, blind faith sa administrative commands, one-man decision-making at resulta nito ay pag-aksaya ng resources at laganap na katiwalian. Halos ang buong bansa ay parang isang malaking unfinished project. Panghuli, ang pilit na pagpasa ng National Security Law na winasak ang kasaganaan at kalayaan ng Hong Kong. Noong 15 ng Disyembre, sa High Court ng Hong Kong, hinatulan ng National Security Court ang 78 anyos na media tycoon na si Jimmy Lai sa 3 counts, 2 kaso ng conspiracy to collude with foreign forces to endanger national security at isa ng conspiracy to publish seditious materials. Posibleng gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng piitan at malabong muli pa niyang maranasan ang kalayaan. Si Jimmy Lai ang founder ng Nexus Magazine at Apple Daily na ilan sa iilang media sa Hong Kong ang hayagang kumestyon sa Chinese Communist Party at sumusuporta sa demokrasya. Naging simbolo siya ng kalayaan sa pamamahayag sa Hong Kong at kasabay nito, isang tinik sa panig ng Beijing. Noong Hulyo 2020, sa isang interview, kinondena niya ang National Security Law dahil sinasalakay nito ang one country, two systems at tinawag si Xi Jinping na reincarnation ni Mao Zedong, ang pinakamatinding diktador sa kasaysayan ng tao. Noong Agosto 2020, sinalakay ng pulis ang headquarters ng Apple Daily, kinaladkad siya at hindi pinayagang makapag-bail. Ang assets ng Apple Daily ay na-freeze at sa katapusan ng 2021, napilitan itong magsara. Nag-overdrive ang Chinese state media, tinawag siyang traitor at ringleader ng rebelyong puwersa sa Hong Kong at inakusahan ng collusion sa foreign powers. Bilang ebidensya, binanggit ang kanyang pagpunta sa Estados Unidos at ang pagkikipagkita niya kina Vice President Mike Pence at Secretary of State Mike Pompeo. Isang karaniwang gawain sa isang malayang lipunan ngunit sa pananaw ng CCP. Ito ay itinuring na patunay ng pagtataksil. Bago pa man formal na hatulan si Jimmy Lai, bumoto ang Democratic Party, pinakamalaking opposition party sa Hong Kong na i-dissolve ang sarili. Ito ay nakita bilang landmark moment. Senyales ng structural transformation sa politika ng Hong Kong matapos ipatupad ang National Security Law. Sa nakalipas na ilang taon, sunod-sunod na ang nagdisband ng mga democratic organizations tulad ng Demosisto, Teachers Union, Confederation of Trade Unions, Civic Party at League of Social Democrats.
Hindi bababa sa 14 na independent media outlet sa Hong Kong ang napilitang magsara kabilang ang Apple Daily at Stan News na parehong nakaranas ng malakihang police raids at national security charges laban sa mga editor. Ang Shangsheng performance ni Wang Yihao ay nakompress ang lahat ng kabaliwan at trahedya sa loob ng 2 minuto lamang. Pagkatapos ng tawanan, mas kailangan ang kalinawan. Ang rehimen na umaasa sa pagpapatahimik sa mayayaman, unfinished mega projects at draconian laws para mapanatili ang kapangyarihan ay huli na para sa pag-iwas sa hukom ng kasaysayan. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming lungsod sa China ang naglabas ng notice para ipagbawal ang anumang opisyal na New Year countdown ceremonies, New Year's Eve performances o malakihang public gatherings. Ayon sa poll ng New Tang Dynasty Television sa X, sa tanong kung ano talaga ang kinatatakutan ng CCP sa pagkansela ng New Year events, nagkaisa ang netizens. Lahat sila, 100% ay pumili. Takot sa malalaking pulutong na maaaring magpatalsik sa otoritaryan na pamahalaan. At dito nagtatapos ang episode natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at sa walang sawang pagsuporta sa mga episodes na aming inilalabas.